Naku, may bago na naman pong sinasabi si Senate President Chis Escudero. Dati ang sinasabi niya wala nang oras ngayon dahil recess na, sa Junto na lang. Junto after 3 months. Ngayon ang sinasabi niya ang dapat daw na trial ay sa July na. After State of the Nation address ni Pangulong Marcos. Wow! Ibig sabihin, ang gusto ni Escudero ay gawin na lang sa 20 Congress. Ano kaya ang pinanguhugutan ni Senate President? Ako meron akong idea pero hindi ko naman pwedeng pangunahan. Okay? Meron akong idea kung bakit hindi naman dinidelay, kung bakit nagbabago-bago ang statement ni Senador Escudero. Kasi ang mga mamamayang Pilipino at ang mga prosecutor gusto nila ngayon na. Kasi yung mga abogado, magkakaiba po ng interpretation do sa ating saligang batas. Ang sinasabi ng saligang batas, sa oras na matanggap ng Senado ang Article of Impeachment, kaagad-agad, mag-resume ang impeachment court, magkaroon ng impeachment court at magkaroon ng trial. Ang paniniwala naman ni Senador Escudero, wala namang immediate na kautusan ng Supreme Court sa oras na matanggap nila. At pangalawa, hindi pa nila opisyal na natalakay sa floor dahil ang dumating daw yung Article of Impeachment. Alas 5 na o mahapon na noong last day ng session ng Senado, kaya hindi natakil. Pangalawa, sabi niya, tumagal ng 2 buwan mahigit sa Kongreso ang impeachment. Hindi nila ginalaw. Tapos last day, saka lang sila gumalaw at pinasa sa kanila. In other words, parang binigla na ipinasa raw sa kanila ang bola kung sa basketball. Tapos ngayon, mamadaliin sila. Yan ang mga sagot So, ngayon, ang sabi ni Escudero, kung wala ng panahon, bago mag-eleksyon, dapat daw, babalik sila sa sa session ay sa Junto. Doon pwede. Pero ngayon, binago na naman. Sa July na daw, after ng State of the Nation Address. Ibig sabihin, wala ng panahon para sa ngayong 19th Congress na magtatapos ng June 30. At gusto niya sa July, para yan ang bagong Kongreso, bagong Senado, after ng eleksyon ng Mayo, at yan ay yung 20 Congress. So, panibagong legal and technical issue na naman ito. Ang tanong legal ba na yung mga bagong mahahalal na congressman at senador, lalo na senador, ay magiging senador judge sa impeachment na nakapaloob sa 19 Congress? Ay yung susunod na mahahalal ay 20 Congress na. So, mayroon namang technical issue o legal issue. Pero ganun pa man, kailan man po ito mangyari? Mangyari ito ng June or July? Ang sinasabi po ng mga prosecutor ngayon, nakahanda na sila. At marami hong mga kasong kanilang kayang pangatawanan at kayang i-justify before impeachment court. Ito, meron hong paliwanag dito si Congressman Ron Gutierrez, isa po sa mga prosecutor kasama sa pinili dun po sa 12 o 11 prosecutor. Yung tanong na, gaano ba kalakas? Gaano ba karami talaga ang mga kaso at pagpapatibay tungkol dito? Of the evidence is with the tungkol sa ebidensya. Meron kasing press conference sila regular sa Congress. Without saying too much po, I think we have enough evidence. We have what we would say. I think it's more than enough, especially considering na, in our opinion, of course, depende pa rin po yun. Ang impeachment case po ay not strictly criminal. It's sui generis. We've always mentioned this. It's more akin to an administrative matter po, no? Kasi the penalty, it's not punitive. Wala pong makukulong. Wala pong fines and penalties na that would be implemented. Ang impeachment court, ang impeachment case lang po ang mayroon dito ay one, removal from office, and second, perpetual disqualification from public office. So, hindi po siya strictly criminal. So, yung strictest requirements of evidence that would apply to criminal case might not apply here. Depends, of course, on the impeachment court kung ano pong madesisyonan nila. At the end of the day, it would be a political exercise on the part of the senator judges on how they would vote. So, as far as we're concerned, I think we have enough evidence to at least convince our senator judges of why they should side with the prosecution on this part. But with that said, there would still be more avenues for additional evidence, definitely po. Especially kapag meron pong impeachment cases. There are some laws which actually have for their exemption
impeachment cases for the request of more evidence. The power of subpoena, nandyan rin po yan sa impeachment court. So I'm pretty sure that the prosecution team will be open to all of these additional avenues to secure even more evidence. Ayun, no? Naku, yung po mga ebidensya, does that yung po include- mga ebidensyang yan po yung pwedeng SALN, Statement of Asset and Liabilities, at saka yung bank account na pinag-uusapan na di umano'y kasama doon sa article of impeachment ang di umano'y ill-gotten wealth or mga kayamanang na itatago. Nakasama dyan sa article of impeachment nga po. Hindi lang po yung issue ng korupsyon, hindi lang po yung issue ng pagmumura at pagtangka sa buhay ng Pangulo. Marami ho, 7 nga yan eh. So, ayan, tama yun. Tama yung sinasabi ni Attorney Gutierrez. Attorney Gutierrez, isa sa mga prosecutor, na ang impeachment ay pag-remove lang, pagtanggal lang sa posisyon at pagbabawal sa any public office pagkatapos. Ang mga criminal case, although criminal din ang issue sa impeachment trial, ay sa korte. Kaya pwedeng dalhin. Yun nga po ang pwedeng gawin dyan eh. Ano man ang mangyari sa trial, pwede pa rin dalhin sa korte. Sa korte natin, ang mga kasong kriminal. Ganun po yan eh. Ma-impeach o hindi, pwede pa rin may mag-file ng kasong kriminal before Department of Justice or kung saan man patungo sa korte. Yun po yun eh. Ang trabaho ng Senado sa impeachment trial ay pagtanggal lang, pag-remove lang sa posisyon at pagbabawal sa any public office pag convicted. Okay? Yan po yan, para malinaw. Ganun pa man, sinasabi niya marami at enough yung kanilang ebidensya. At kung papayagan ng korte, ng impeachment court, kasi ang impeachment ay korte yan, para isomo ng lahat ng mga testigo at pagpapatunay tungkol sa mga kaso, abay mabigat yan. Napakarami pong pwedeng ipatawag. Yung manager ng bangko, record ng bangko, yung record tungkol sa SALN, ano ba mga property ang isinama sa SALN, Statement of Asset and Liabilities, o hindi. At pag hindi, bawal yon. At yung issue nga ng confidential at intelligence fund. So, matindi talaga. Pero dahil nga ho dito, lahat tayo naghihintay. Hindi lang prosecutor, ang mamamayang Pilipino, dahil siya ang may-ari ng pera, sila yung may tuturing nating pinanggalingan ng betrayal of public trust, kawalan ng tiwala na kay Sara Duterte bilang Vice President. Dahil sa kanyang pag-uugali, kanyang paggasta ng pera, kanyang mga ginawa at sinabi, at iba pa. Nakataya yung pagkatao. Okay? Kaya lang ho, ito nga yung problema natin. Nating lahat, kasi hindi na bitin. Kailan ba talaga magsisimula? Hindi pwede bago mag-eleksyon, June after election, or sa July na, after ng 19 Congress, sa 20 Congress na lang. Wow! So, pahaba pa ng pahaba. Ako naniniwala akong, palagay ko baka makapunta pa ito sa Korte Suprema. Baka mayroon pang mga abogado na magpunta sa Supreme Court para ipetisyon at questionin ang legality ng posisyon ng Senado na huwag mag-trial ngayon. Huwag mag-trial ngayong 19 Congress at sa halip ay sa 20 Congress. So, merong isong technical and legal dyan. So, Korte Suprema lang ang pwedeng puntahan. Baka sa lalong madaling panahon, pagka ganitong bitin na bitin, dahil sa mga paniniwala at statement ng Senate President Escudero, baka nga makarating pa sa Korte Suprema. At hahaba pa ito. Kasi hindi natin pwedeng madaliin kung kailan magdedesisyon in case na merong magpetisyon sa Supreme Court tungkol dito sa legality. Kung kailan ba dapat magsimula ang trial, mahabang proseso yan. So, nadidelay. Ganun pa man, patuloy po ang paghahanda ng prosecutor ng matitibay na ebidensya, testigo para ilaban at ipanalo ang mga article of impeachment laban kay Sara Duterte. Please like and share ng video ito.